Hindi ko kami mga pipitsugin na hindi nakapag-aral. Ang problema lang ho kasi noon, hindi kami pinayagan na ipalabas yung actual na video nung banggitin ni Eric Celis yung pagtatanong. Kasi kung pinayagan lang ho, malinaw eh. Tinatanong lang, Mr. Speaker, tuturo ba na 1.8 billion na yung travel allowance? O ang nagastos ninyo? Kadali-dali naman sana yun. Daming may public information ng Congress, di ba? Senado na noon. Ay, hindi totoo yan. 39 lang ang nagastos namin. Di tapos na sana. Hindi mo namin maintindihan ba't pinalaki hanggang rumauwi sa suspension ng inalmusal kami ng NTC. Halimbawa po, Mr. Chairman, meron hong manonood o nakikinig sa aming himpilan at sa tingin niya ay may kalabisan doon sa paghahayag. Pwede po siya mismong magreklamo sa amin dahil meron po tayong editorial board. Sila po ang magsisiyasat at magpapataw ng karampatang parusa kung kinakailangan. Kung yan hindi lang po sa SMNI, kahit sa mga non-member ng KBP. Example po, halimbawa ang GMA, hindi po miyembro ng KBP. And I think KBP can attest to that. Pagka kami noon, nung nandun pa ako, pagka nagkakamali at may reklamo, depende ho yan. Pwedeng pagpapaliwanagan muna, he will be asked to explain why no sanction can be imposed against him or her. Pagkatapos kung mabigat po, depende ho yan sa bigat, mula 5 araw, 15 araw, 1 buwang suspensyon. Lamang ay para maproteksyonan yung image ng announcer, sinasabi namin kunyari, si Dipunto Mike Enriquez ay nakabakasyon ho. O si Mel Chanco nakabakasyon. Pero in reality, katulad nung sa ABS, pagka may order yung Standards Authority na suspension kunyari kay Corina Sanchez, ina-announce namin na on annual vacation po si Corina or si Noli De Castro. Ganun po ang pangyayari. At yan po sa SMNI, ginagawa po namin. Katunayan, may mga empleyado kami na nabibigyan ng sanction. At saka mga nagtatrabaho sa SMNI. Kasi hindi naman po namin kinakailangan i-announce pa. Which is, kasi ngayon medyo maano tayo dun sa mga human rights. Kasi nung panahon namin, in the old days of the industry, alam ito ni attorney, bago ka makapasok sa industriya, dadaan ka sa butas ng karayom. Pagka nakapasok ka naman, may tatanong yan. Ako, naging news director ako ng ABS. Malupit ho ako. Pagka umabuso, katulad noon, may isang reporter, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kami nasa Tagaytay, sinabi niya si Presidente Cory na declare ng martial law. Di talagang kami biktima ng martial law, napalipad kami pabalik ng Maynila. Yung pala, si Presidente Cory ay nag-declare ng state of emergency, malayo-malayo ho. Yun pinagbakasyon namin ng mahaba-haba yung reporter namin sa Malacanang. Kasi hindi dapat pinapalagpas. At kami po talagang kung ikaw ay nasunod bilang isang matapat na mamamahayag, hindi ho kailangan ng mga suspensyon galing sa ibang lugar. Mismo katulad ho ito, babanggitin ko ng pangalan at pwede niyong tanungin. Si Gani Oro, isang magaling na broadcaster, kumukover ho ng demolition dyan sa Barangay Holy Spirit. Gabi. Nagre-report siya. Ang ganda ng report. Tigmak ng dugo, kumpirmado, may isang batang namatay. Habang naglalakad ho siya, nakita na naman niya may isang madugo. May batang hindi na sumisingap. Diniklara niyang patay. Suspendido siya. 15 days without pay. Kasi mabigat ho yan Huwag na tayong lumayo. Nasuspende si Tina Monson Palma sa Channel 7. Nung pinatay niya yung biktima ni Hanky, yung pala nasa ICU pa ng Makati Med. Siya nasuspende rin. Kahit yung news director na siya ng GMA. Ganyan ho ang industriya. Dahil responsable ang mga practitioners.
Hindi ko kami mga pipitsugin na hindi nakapag-aral o anong tawag nito. At saka we value yung training namin kasi noon. Pag ikaw nag-on the air, dapat gospel truth ang sinasabi mo. At yan din po ang panuntunan namin sa SMNI. Kaya nung sinabing, pwede ho bang magtanong, totoo ba na merong 1.8? Ang problema lang ho kasi noon, hindi kami pinayagan na ipalabas yung actual na video nung banggitin ni Eric Celis, yung pagtatanong. Kasi kung pinayagan lang ho, malinaw eh. Tinatanong lang, Mr. Speaker, totoo ba na 1.8 billion na yung travel allowance? O ang nagastos ninyo? Kadali-dali naman sana yan. Daming may public information ng Congress, di ba? Senado na noon. Ay, hindi totoo yan. 39 lang ang nagastos namin. Di tapos na sana. Hindi mo namin maintindihan ba't pinalaki hanggang rumawi sa suspension ng inalmusal kami ng NTC. Salamat po, Kajay. Meron lang po akong tanong na uli sa KBP. Ito po, ano po ba ang naging, kanina po nabanggit nyo na to, gusto ko lang pong palawakin ninyo. Ano po ang naging epekto sa KBP nung lumabas po yung indefinite suspension? Ito po ba ay nagbigay ng takot o sa ating mga broadcasters? Salamat po, Mr. Chair, sa tanong. Actually, the whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Importante na maingat ang mga mamahayag. Pero iba yung pag-iingat dahil takot ka. Magkaiba yun. At may epekto po sa mga paggalaw ng mga network dahil ayaw nilang masampulan din, kumbaga, ng either Congress, Senate, or NTC. Kasi gaya nga ng nasabi ni kasamang Jay, ang laki ng puhunan dito. At masarado ka lang ng isang araw, daang milyon na ang pwede yung nawala dahil sa hindi mo maserve yung advertisements. Kaya po, may epekto po sa industriya. And ang gaya ng sinabi ko kanina, maski hindi membro ang SMNI or Sarasog, minarapat namin magbigay ng position paper po. Maraming salamat po. Tanungin ko po kayo uli, sir. Ma'am, paano po yan, Commissioner, mismo pong nanggagaling po sa KBP na nagbigay po ito ng chilling effect sa ating mga broadcaster? Ano po ang pagtanggap niyo po dito? Ito po ba nalulungkot din po ba kayo? O kayo po ba naapektuhan din sa nangyaring ito? O ano po ba ang mga balak po niyong gawin? Yes, maraming salamat po sa tanong, Mr. Chairperson. Of course, sir, ako po ay graduate din po ako ng mass communication nung college. So, in a way po, kahit papano, alam ko, parang may na rin ako ang importance ng press freedom and everything. But of course po, sa NTC naman ngayon ay yung aming pong mga pag-determine nung pending case po sa amin, may basihan naman din po kami. And it's not about ano po namin in this case, Your Honor, it's not about attacking the press freedom. It's actually on the compliance of the network to the terms and conditions na nakapapaloob po sa mga authorities at CPCN na binibigay po namin. Of course po, ang sinasabi nga natin na ang broadcast franchise, it's a privilege. And may mga obligasyon po ang mga broadcast station based na rin sa conditions na impose sa franchises nila at sa conditions na imposed na rin po sa mga authorities that we provided na naka-anchor din po doon sa franchise na nanggagaling po sa Kongreso.
siguro po meron mang pagkakaiba ng opinion regarding po sa pangyayaring ito, pero hindi naman po kami gumagalaw nang wala pong basihan ng aming pong mga aksyon. Narinig ko lang po ang ano ngayon po ni Attorney Reggie Horalbar ng KBP. Of course po, ano rin po, nakakalungkot din po na may ganong klasing epekto po sa industriya, but we want to assure po the industry that we are fair in our dealings, and that may basis po ang aming mga aksyon. Pero yun nga po, since it's already pending with us and pending din po sa court, siguro po it's best for me not to say more. Baka ma-prejudge lang po ang outcome ng case. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po kami at nakilahok po kayo. Kahit ito ay, alam nyo na, nasa korte na. Napakalaking bagay po na nandito din kayo. Sa SMNI po, paano po kaya ang pagtanggap po ninyo? Kasi kanina, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po. Opo, hinihingi nyo yung due process. Ang sinasabi naman po ng ating NTC, binigay naman po sa inyo yung due process. Binigay po ba? Absolutely po. Hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni the good commissioner na may basihan daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang kanilang order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakalagay po sa order nila, as determined by the House of Representatives per resolution number 129. And second, Mr. Chair, nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public. But wala nakalagay, bakit to protect the interest and welfare of the public, kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension, na hindi natin alam kung ilang araw, 10 years ba kami maghintay, 20 years ba kami maghintay, or until matapos yung prangkisa ng Suarsug Media Corporation. Ang nagbigay po ng prangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po, may batas po na nagbigay dyan. So ibig sabihin, mawala ang prangkisa through amendment of a law, not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon, walang hearing, walang notice. In fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan na po ang masabi ko po. Linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala po investigation po. As based lang po sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. Ulitin ko po, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng House? Yes po. Ito po yung order ng NTC, nakalagay po as determined by the Committee of the House of Representatives. So ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa legislative investigation. So violation po yan ng separation of power kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So ibig sabihin po, sinurrender po nila ang quasi-judicial power or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito.
this is a document issued by NTC na nakalagay po doon as determined by the House of Representatives. This document is dated December 19, 2023, and also the order issued by the NTC dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po, hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o sinurrender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives. We are in a presidential system po. When I say presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department. Separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation. Sabi nila, motu proprio. Motu proprio, but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man po, in the legislative committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga angkor ng Sorasug nakulong ng 7 days dahil lang sa na-contempt daw. And in fact, kung magsalita po tayo, 1 sentence, 2 sentence, may mga pananakot na po na pa-contempt po kami ni Congressman, ni Attorney Rolex Suplico. So, and documented po yan, public knowledge po yan, na dalawa sa aming mga anchors po ang nakulong. Nakulong for 7 days, isa sa anchor po namin, no less than the former President Duterte, dinimanda sa Quezon City Prosecutor's Office. So, yun po ang nangyari na I'm sure hindi po matanggihan ng NTC kasi properly documented po yan. And inamin po nila ng basis po nila for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa court na po kayo no? Per record po, wala pong kaso po. Actually po, yung magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file ng kaso po, it's not the NTS, it's not the Sorasug Media Corporation. Mga individual person like the person of Attorney Roque Yung mga angkors. and mga anchors, they're filing in their personal capacity. Hindi po ang network. So, ang network po, hindi po kami nagfa-file pa. But we are planning to file. We are admitting that we are planning to file a criminal and admin case po sa ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption. But plano pa lang yan. Hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila yung kanilang pagkakamali po. Okay po. May gusto po kayong sabihin? Opo, siguro sasamantalahin ko lang pagkakataon, Senator Padilla. Kasi nung pulong sa mababang kapulungan, nung ako'y maimbita, sabi ko, ito'y magandang pagkakataon para malaman ng Kongreso kung anong nangyayari sa industriya at kinakailangang ayusin. Halimbawa, noong nagtanong si Kinatawan Kimbo tungkol sa bayaran ng mga usual duwan po ng anchors, tama-tama dahil sa committee nyo, Public Information and Mass Media. Alam nyo yun ang problema sa industriya. Napakarami ho ng mga broadcaster referring to network, ang on the air, pero wala hong economic viability. Ibig sabihin, hindi kaya magpasweldo ng tama sa mga empleyado. Pangalawa, sa mga malalaking network, ang dami yung violation. Kasi sa batas po, sa unang araw pa lang ng panunungkulan mo sa alinmang network, kinakailangan ikaw ay nabibigyan na ng social amelioration tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Maniwala kayo sa hindi, matagal na tayong pareho sa industriya, Mr. Chairman, mahigit po sa kalahati ang walang SSS, walang PhilHealth, walang Pag-ibig. Pagmamahal meron po marami sa industriya natin, pero yung Pag-ibig fund wala ho sa housing.
Yun nga ho sana gusto kong ipaliwanag sa kanila kasi ang dami yung kalakaran na sa tingin natin ay dapat lagyan ng karampatang aksyon. Either sa pagsusog sa mga umiiral na batas o tuluyang pagbalangkas ng bagong batas. Dahil kumikita ho sila ng bilyones. Pero yung kakarampot na social amelioration ng kanilang mga manggagawa, hindi ho na ipagkakaloob. So, isipin nyo sa industriya po ng media, para sa kabatiran ng publikong nanonood o nakikinig, meron nung sumusweldo dyan ng tuwing 5 at 20. May sumusweldo ng tuwing 10 at 25. May sumusweldo ng 15 at saka katapusan. Meron sumusweldo pagkatapos ng taping. Marami yung klase. Kaya yung pinagpapalaya, bakit iba yung patakaran nyo sa anchors tsaka sa regular employees? Talagang magkaiba. Kasi yun yung mga anchors, talent fee ho yan per contract. Pag nag-violate ka ng contract, pwede pang alisin yan. So, kaya nga ho noon, sa ABS pa ako, 2 tambiolo pag Christmas party. Isa doon sa mga may talent at doon sa mga walang utak. Kasi hiniwalay-huli yung raffle ticket ng mga talent employees at saka doon sa regular employees. Kaya pag magdodraw ako noon, ako nag-MC. Ito, para mananalo yung mga walang utak pero may talent. Dinadaan na lang sa biro. Pero hindi ko maganda. Kaya tama-tama itong consultative meeting na ito para mapag-aralan ninyong lupon kung ano ang nararapat na aksyon. Para binabahagi po namin ito bilang input sa inyo, Mr. Chairman. Salamat po.